kanina. Hello mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man kayo naroroon sa mundo. Para sa mga bago pa lang sa aming community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneur, ang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-iinvest at pagnanegosyo. Ang mission po namin ay tulungan ng mga OFW na maging isang OFE from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, don't forget to subscribe to our social media pages, Facebook and YouTube for more episodes and updates. And you can scan this QR code, ayan, or just visit Overseas Filipino Entrepreneurs. So, ayan, everyone, welcome to our episode 16 na of Season 8. So, tara na, simulan natin ang ating kwentuhan. So, ayan, sa mga bago pa lang, ako ulit si Elay, ang inyong host for tonight. And I'm so excited sa ating magiging guest. So, nawala ako sa screen. Wait lang. Ayan. I'm so excited sa ating bagong ma-i-interview for tonight and I know marami tayong matututunan sa kanya. So, ayan, huwag na natin patagalin. So, just a quick recap from our previous episode. So, mula sa pagiging OFW niya hanggang sa pagtayo ng Desert Virtual Agency. So, ibinahagi ng ating guest po last episode si Sir Ben Paglinawan kung paano niya ginamit ang kanyang corporate experience and then yung networking niya at yung entrepreneurial mindset which is very important para ma-complete or mabuo niya yung isang successful na virtual agency na tumutulong sa mga negosyo mula sa Middle East habang nagbibigay ng opportunities sa Filipino talent. So, 'di ba? So, nakaka at the same time, talagang ini-aim niya na makatulong din sa ating fellow Filipinos na talagang talented din when it comes to social media platforms and then um, nakakapagnegosyo pa kahit sa ibang bansa siya. So, ayan. Um, wag na natin patagalin. So, let me introduce to you our speaker or ang ating guest ngayong gabi. So, from OFW naman to CEO. 'Di ba? Hindi ganun kadali ang naging laban. Ang totoong kwento, mas matamis at mas matapang. So, without further ado, let us all welcome Miss Chrissy Joy Altura of JC Tech, um, Cakes and Lutong Bahay. Hi, Miss Chrissy. Good evening. Good evening po. Thank you so much, Miss Chrissy, for accepting our invite here sa OFE. And I know marami po mga viewers right now ang inaabangan din um, ang inyong share for tonight. So, ayun, maraming salamat po, Miss Chrissy Joy. Thank you din po. So, Miss Chrissy Joy, um, kamusta po dyan sa place niyo right now? And nasan po kayo pala before we start? Mhm. I'm here in United Arab Emirates, which is currently nasa Dubai po ako ngayon. And as of now naman po, ang situation naman po namin dito as a mga OFW is naaalagaan naman din kami ng mismong bansang ito. So, sinisecure nila yung safety po ng bawat isa. Wow. And Yun I po. hear na sobrang dami na rin pala ng Filipino na nag-excel sa UAE, right po? Mm. Opo.
So, ayun. Actually, yun po yung Um, parang pinaka-ano din nila, na mabigyan po ng lahat, hindi lang, yung ibang nationality, ang gusto talaga nila is maging pantay-pantay din yung mga tao din mhm. dito. That's nice move from them. Mm. So, um, ngayon Miss Chrissy, pwede mo bang ikuwento sa amin ano yung journey mula sa pagiging working hanggang sa pagiging OFW na sa Dubai? And ayun, paano lang nagsimula yung lahat? Okey. Actually po is gaya po ng na sa mga previous na mga interview po na napuntahan ko po is ang laging introduction is, kami po yung alam niyo po yung mga street children po sa Pilipinas, which is kung makikita niyo po yun sa Makati may mga Jolly Jeep na mga vendors. So dun po talaga ako lumaki. So yung both parents ko po is mga vendors po sila sa kalsada. So sa pamamagitan po ng pagtitinda sa kalsada is, yung work hard po ng both parents ko hanggang sa naiayos po nila yung kalagayan po namin. So nagkaroon kami ng bahay, and isa sa pinaka naging goal ng parents ko po is makapag-aral po talaga kami. So, bata pa lang ako, parang nakita ko na yung hirap ng buhay ng mga tao. So, nakita ko sa mga magulang ko yung sacrifice na hindi gano'n kadali kumita ng pera. So, sa murang edad, dun nag-start na nangarap ka na sinabi mo sa sarili mo na hindi ka habang buhay na nasa kalsada. So, hindi ka habang buhay na mainitan, maaarawan or mauulanan, mauusukan. So, dun ako nagkaroon ng motivation sa sarili ko na hindi kami habang buhay na sa ganitong kalagayan. Kaya yung parents ko na talagang tsinaga niya kami na makapagtapos, na talagang pinilit niya na at lagi nilang sinasabi sa'min na, "Yan lang yung maipapamana namin sa inyo, mag-aral kayo mabuti dahil pagdating ng panahon, walang ibang tutulong sa inyo kundi yung sarili niyo lang." Then later on, naka-graduate ako ng college, then actually nag-try naman din ako na mag-apply sa Pilipinas after graduation. So ang nangyari sa'kin, since nag-try ako mag-apply, ang unang hiningi kasi sa'kin nung isang company na pinag-applyan ko is experience, which is wala akong maibigay na experience. Usually yun talaga yung parang isa sa nire-required sa'tin, eh, 'pag nag-apply ka sa Pilipinas, eh. Eh, ang sabi ko naman, paano nga ako magkakaroon ng experience kung kaka-graduate ko pa lang. Then, Correct. tama po, 'di ba? Mm-mm. So, ang nangyari sa'kin parang dun ako nagkaroon ng idea, eh, nagkaroon meron akong kaibigan na sabi niya sa'kin na, "Sige tulungan kita na makapunta dito sa Dubai." Then sabi ko sa sarili ko na, "Oh sige, 2 years lang ang ialat ko dito. Then lilipat na ako ng ibang country." Kasi actually, graduate po ako ng Hotel and Restaurant Management. So isa sa tina-target ko talaga is magbarko. So ang nangyari sa'kin, sabi ko 2 taon lang ako mag-i-stay dito sa Dubai. Pero yung 2 years na yun, ngayon po 21 years na ako dito. Sa sa Dubai. So, ang nangyari yung dapat na starting point lang, tumagal na ako ng gano'n katagal dito. Which is gano'n kabilis yung nangyari sa'kin sa pagre-reject lang sa'kin sa Pilipinas na na hindi ko alam na makakarating ako dito sa lugar na 'to. Na clearly. Okey po, yung ano?
Parang naghang ka po. Yung audio. Kaya nga eh. Kasi medyo maulan dito sa Pilipinas. Pero yun na po naririnig naman ng Ah, ayos. oo. Alright, so ayan, sobrang gandang story niyo, Miss Chrissy, 'di ba? Marami talagang Mm. OFW ang nagsisimula lang sa isang pangarap, 'di ba? Bilang para sa sarili, kundi sa family na rin. Sa Mm. ano, story, like, nagulat talaga ako kasi given your success right now, so sobrang hirap pala po ng pinagdaanan bago marating yung success na meron si Miss Chrissy right now. So, 'di ba naging vendor yung parents niya, and then from it naging uh, na nakapag-aral pa bahay, 'di ba? Sobrang hirap ng Mm. buhay nila for ay naglalag na rin Mm. ata. Pero Oo. anyway, Hindi, okey lang po. Miss Chrissy, sabihan mo ako pag may naglalag. So, ayan, Oo. talaga talaga sila ng kanilang parents, 'di ba? Para Mm. makapagtapos. Kasi sabi nga, yun lang yung Mm. maipamana, 'di ba? And then, um, tama talaga, dito sa Philippines kasi talaga, ang weird din, like, mag-a-apply ka para Mm. magka-experience. Pero hahanapan ka ng experience, 'di ba? Parang ano lang yan, parang Yun nga, yung, yung trending right now na ano, valid na ID. valid ID. Kukuha ka ng Pero valid ID, wala, pero kailangan dalawang valid ID muna. 'Di ba? yun nga. Sobrang weird. Exactly. Pero, ayun. Kaya parang mapapatanong ka, ano ba talaga yung nire-required sa atin? Parang kahit ako nung time na nag-a-apply ako, siyempre first time mo kasi kakatapos mo lang, graduate ka, nag-aral ka. Tapos nung pinasa mo yung CV mo, wala ka naman talagang mailalagay kasi siyempre, wala ka naman talagang experience kasi nga nag-aral ka. So, Oo. parang ikaw, kung ang akin kasi ganito, kung kailangan mo maghanap ng paraan eh. Kailangan mo makaisip ng hindi ka lang dapat mag-stay na paano kung wala? Hindi dapat, akin kasi, dapat meron kang magawa. Which is yun yung naging second option ko na pumunta ako dito, sa abroad. Mm. Yun yung naging So, way ko. Siguro yun yung parang naging stepping parang stone. key point. Opo, stepping stone ko. Oo, tsaka yun din yung nag-push sa inyo para maghanap ng mas magandang opportunity, di ba, abroad. Mm. Ayan. So, Actually, ano eh, ang akala din ng marami 'pag nasa abroad ka is akala nila okey na, maayos na nasa ibang bansa ka, pero hindi pa din. Mas marami yung mas marami kang pagdadaanan, mas makikita mo yung realidad ng mundo na ano ba talaga ang meron sa buhay ng isang tao. So, dito ko lahat nakita yun. Kasi dito iba-ibang lahi eh, iba-iba yung culture, iba-iba yung gusto ng mga tao. So, sobrang sobrang dami mong may experience, sobrang daming mong malalaman. So, kumbaga sobrang dami mong mai-a-add sa'yo sa pagiging tao. tama, tama. So, di ba, akala din kasi minsan ng iba, pag OFW ka, um, parang destination na nandun ka, like, um, Mm. tama, di ba? Pero sa iba, si Miss Chrissy, ayan, di ba? Parang Mm. naging stepping stone to claim success, and then Mm. next, nagkaroon na rin business right now. So, speaking of Opo. experiences, ayan, sa next question natin, nagkaroon Mm. si Miss Chrissy ng iba't ibang company nagtrabahuhan sa Philippines at Dubai. So, Miss Mm. Chrissy, ano ang pinakamahalagang Mm. lesson naman na natutunan mo sa bawat experience mo na dala mo ngayon sa inyong business? I have a previous company which is nag-stay po ako dun ng 18 years and 4 months. So, almost
parang half siya ng life ko. Kasi right now, I'm 41 years old. So, yung 18 years ng buhay ko, naigugol ko sa isang kumpanya lang. Pero, apparently doon, may mga naging kampa din ako, like, naging waitress din po ako dito. So, sa pagiging waitress, siguro isa sa natutunan ko doon is yung accountability. Kasi hindi naman most of the time yung amo mo nakatingin sa'yo eh. And kailangan mong makipag-usap sa iba't ibang lahi. So, magkakaiba sila ng mga gusto. So, dun ko natutunan kung paano makipag-usap sa iba't ibang uri ng nationality. And dun ko din natutunan na magkaroon ako ng confident na kung paano yung tamang communication. Then kailangan mong updated ka sa kapaligiran kasi nung nasa hotel industry ako, which is ako yung waitress dun, and most of our guests is passenger po ng Emirates Airlines. So every time na lagi sila nag-a-ask na saan pinakamagandang lugar dito sa Dubai, ano ba yung weather dito, ano ba yung masarap na pagkain, saan ba yung magandang lugar. So, dun sa pamamagitan dun ako nahasa na makipag-usap. Kasi actually, isa talaga sa naging struggle ko kasi yung communication, siyempre tayo mga Pilipino, 'di ba? Parang 'pag nasa ibang bansa ka, ang unang nakakahiya kung paano ka makipag-communicate lalo na sa ibang language, eh. So nung time na bagong salta pa lang ako dito, natatakot akong makipag-usap. Kasi kailangan mong gumamit ng ibang language. So, dun ko natutunan nung nag-work ako sa hotel, dun ako nasanay, dun ako nahasa sa proper communication. Then later on, which is yun nga yung trabaho ko dun sa insurance industry, siguro ang isa sa natutunan ko dun is yung purpose ng trabaho. Hindi lang yun dapat nagtatrabaho ka kasi kailangan mo ng sweldo, hindi. Kailangan alam mo yung purpose kung bakit mo ginagawa yung trabaho mo. Kasi para tumagal ka ng gano'ng katagal sa isang company, makikita mo yung domino effect nung weight or meaning yung purpose ng ginagawa mo. Hindi lang pumasok ka ng 8 AM, uuwi ka ng 5:00, hindi. Kasi sa 9 hours na yun, dun mo makikita or 'di ba, magkakaroon ka ng sahod every end of the month. So dun, may part ka, may part yung pamilya mo, may part yung mga kaibigan mo. Kumbaga, hindi lang dahil nagtatrabaho ka, hindi. Kasi parang sa'kin, ah, isa sa natutunan ko din dun is yung dedication mo sa trabaho mo, yung loyalty. Ibig sabihin, para tumagal ako ng gano'ng katagal sa isang kumpanya, kailangan ikaw mismo, yung loyalty mo din sa company mo, dapat alam mo rin yun. Kasi malaking bagay din yung meron kang maayos na trabaho na sila yung nagpo-provide ng finances mo. Siyempre mahirap talagang tumira sa abroad, eh. So, lahat ng 'yan, kailangan nakikita mo yun, hindi lang dapat nagtatrabaho ka. Then, yung pagmamahal, kailangan din 'yan, which is 'yan din yung nagagamit ko ngayon sa negosyo ko. Then, since nag-start po kasi ako dito sa edad ko na 20, so masyado akong bata. So, maraming decision, maraming emotion. So, hanggang later on natutunan ko 'yan, magma-matured ka, matututo ka rin na magkaroon ng decision, makikita mo din yung dalawang side. So, ibig sabihin, sa corporate na pinanggalingan ko, sa ngayon, malaking malaking bagay yung natutunan ko. Wala siya.
Hello? Naglalag ka. Until now, lag pa din po. Oo, yan, kapapasok mo lang. Ayan. Speaking of experiences, so ayan, punta tayo sa ating second question. So, si Miss Chrissy kasi ay nagtrabaho siya sa iba't ibang company sa Philippines at sa Dubai na rin. So, Miss Chrissy, i-share niyo naman sa amin yung mga pinakamahalagang lessons na natutunan mo sa bawat experience na yon na nadadala mo ngayon sa pagiging negosyante. Sige. Actually, my first job dito sa Dubai is as a waitress talaga. So, dun ko natutunan yung accountability. And isa sa natutunan ko sa previous manager ko, kung paano mo pipiliin yung priority tsaka yung parang minority ibig sabihin. So yun yung lagi niyang tinuturo sa'kin, plus aralin mo yung pinaka-product mo. Kasi since waitress po ako, so dun mo kailangan kung paano mo i-introduce yung product na binebenta mo. So sa panahon na nagtatrabaho sa hotel, isa sa challenging dun is yung mga guest namin is iba-iba talagang lahi. Kasi yung hotel na pinagtrabahuhan ko before, partner niya is yung Emirates. So most of the time, yung mga guest po namin is mga nag-stop over lang. So dun ko natutunan yung proper communication na dapat alam mo yung nangyayari sa lugar kung saan ka naka-stay. Kasi ayun yung laging tinatanong nila sa'kin before, na, dapat yung current event ng lugar alam mo, ano yung mga rules. Kasi since siyempre sila mga dayuhan din sila dito, so kailangan yung sasabihin mo sa kanila is tama. So, dun ko natutunan yung kung paano ka makipag-communicate kasi nung dumating talaga ako dito, isa yan sa hirap sa'kin kasi siyempre tayo hindi naman tayo sanay na makipag-usap talaga. So, isa yan sa natutunan ko sa una kong trabaho. Then later on, nung nagtrabaho na ako sa insurance, siguro dun ko natutunan yung purpose ng hanapbuhay. Kasi para tumagal ako ng 18 years sa isang kumpanya, dun ko nakita na malaki yung naitutulong sa'kin nung trabaho na yun. Which is dahil sa trabaho na yun, dun ko natulungan yung pamilya ko, dun ko na dun ko nabago yung pamumuhay ng pamilya ko, nakatulong ako sa mga kapatid ko, sa magulang ko, which is gaya ng nasabi ko, yung parents ko, mga vendor po sila. Since nung nagtrabaho po ako sa insurance company, nakita ko yung purpose, which is kailangan kong work hard. Tsaka yung dedication ko na hindi lang ako nagtrabaho dahil kailangan ko ng sahod, hindi. Kasama ng pagtatrabaho ko, yung meron akong time frame na hanggang kailan ba ako magtatrabaho sa corporate. Which is ipinangako ko sa sarili ko na dapat at the age of 40, wala na ako sa corporate. Kasi sabi ko, yung 20 years magtatrabaho ako sa pera. Pero 'pag nag-40 na ako, dapat yung pera magtatrabaho na para sa'kin. So, dun ko rin natutunan yung pagiging loyalty para tumagal ka sa isang kumpanya. Kasi actually kung hindi niyo po maitatanong, ang hinahawakan ko po sa insurance is database. So so lahat ng pinakamataas na tao sa isang kumpanya, nakikita yun ng dalawang mata ko. So ang binabayaran sa'kin, yung loyalty ko as a employee. So dapat alam mo yung bigat nung trabaho na hindi alam mo yung credibility mo,
lahat ng 'yan dapat mapatunayan mo sa kanila na alam mo yung ginagawa mo. Dapat alam mo din sa sarili mo na hindi 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 sa maliit na bagay kayang tumbasan or kahit ano, basta yung loyalty mo dun sa ginagawa mo, dapat alam mo 'yan. Then after nun, yung maturity, since sabi ko nga nag-start po ako sa edad na actually nagpunta po ako dito sa Dubai is, 20 years old lang ako. Ngayon is 41 na ako. So, nung bata ako, siyempre may mga mali kang nagiging desisyon, eh. Marami kang, akala mo tama. So, lahat ng 'yan, dun mo din makikita na hanggang sa tumatanda ka, nagbabago na yung desisyon mo sa buhay, nakikita mo na din yung, ah, may both side pala na kapag nagdesisyon ka hindi lang dapat eto lang yung titignan mo, dapat dalawa yung pakikinggan mo. So, isa rin yan sa natutunan ko na kailangan mo mag-matured, kailangang 'pag may nagawa kang mali, hindi ka takot na na harapin siya. Dapat pagka nakagawa ka ng pagkakamali, ang unang hahanapin, paano mo siya masosolusyunan. Kasi hindi Life porket lesson. nagkamali ka, oo, kasi may mga tao parang 'pag nagkamali na sila, parang wala na, tapos na. Hindi, laging Napaprostrate. oo, ang laging nating iisipin na 'pag nagkakamali ka, meron siyang kapalit. Yun yung natutunan mo. Then, Or hindi ka dahil nagkamali lang is wala na, hindi. Kailangan mong humanap ng paraan para yung pagkakamali na yun is maituwid mo siya. So, isa yung tama. isang bagay na yun. Plus, yung emotion. Kasi actually tayo, lalo na ako, nung time na, empleyado ako, marami sa'tin, iba yung treatment dun sa isa mong kasama, iba ka. Ngayon 'pag nagsalita siya sa'yo, ang akala mo ikaw na yung inaapi, pero siya naman talaga yung, ah, may nagawang mali. So ngayon 'pag kaharap mo na yung ibang tao, parang feeling mo ikaw yung nasasaktan. So isa rin yun sa natutunan ko na hindi porket nangyari sa kanya, ikaw na yun. So, kailangan mo ring matutunan yung emotion mo, magkakaroon ka rin ng boundaries. Actually nung time na Yes. nagtatrabaho ako sa corporate, iba yung iba yung buhay, iba yung personal life ko. Iba din yung life ko sa trabaho ko. Kasi minsan nakikita ko, sa'kin sa experience ko, kapag yung kasama mo sa trabaho, kasama mo din siya sa labas, minsan nagkakaroon siya ng emotion na, "Eh, magkaibigan naman tayo, gawin mo na." So, bakit siya pinagbigyan mo, bakit ako hindi? So, nakikita ko 'yan nung time na nagtatrabaho ko. So, dun ko naisip na, ano ba yung pinasok ko dito? Ano ba yung role ko sa kumpanya? Ako maliwanag sa isip ko ano ba yung trabaho ko? Ano ba yung purpose ko, which is yung sabi ko, alam mo dapat yung purpose mo kung bakit ka nandito. Maliwanag sa isip ko kung bakit ako nag-abroad. Alam ko 'yan, kasi from my previous story, mahirap ang buhay namin. Kaya marami dito, pagdating sa abroad, nagugulo sila, ano ba talaga yung gusto nila. Diyan na may problema yung kaibigan nila, hindi naman nila problema, may iba naman silang problema. So, parang na 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 nahahalo, pero yung akin, yung mindset ko, hindi, alam ko yung gagawin ko. Kasi ang tao, sakit ng tao yung tumingin sa iba, eh. Ano yung meron sa iba? Lagi Yan yung compare. sakit ng tao. Oo, ngayon ako hindi. Alam ko yung timeframe ko, alam ko kung sino ako, alam ko kung saan ako mahina, alam ko yung tina-target ko, alam ko yung gusto ko. Ay, wait, puwedeng i-pause mo?
Then isa na natutunan ko yung respeto. Siguro isa rin yun. Actually kasi minsan din, may mga tao din tine-test nila kung hanggang saan mo sila rerespetohin at kung paano ka din rumespeto ng ibang tao. Ang Tama. Pero stand Miss ko kasi Gracie, ngayon mm, dapat din matuto ka rin i-respect yung self mo, 'di ba? Yung nabanggit mo kanina, you mm, know how to set mm. boundaries, 'di ba? Exactly, yun po. Totoo yan, napakaimportante niyan kasi sa'kin, yan yung naging baraha ko kung bakit ako tumagal ng gano'ng katagal sa isang kumpanya. Mm. Kasi after work, hindi po talaga ako sumasama. Hindi dahil ayaw ko sila or hindi dahil galit or kahit ano. Kasi 'pag pumasok kasi ako sa trabaho, alam ko yung 9 hours ng buhay ko dedicated kasi ako sa trabaho ko. Ibig sabihin binayaran mo ko ng 8 AM to 5 PM, alam ko yung quota ko. Mm. Gano'n yung mindset ko, eh. Kasi alam ko yung dedication ko, eh. Alam ko yung gagawin ko. Yun yung sinasabi ko kanina, alam mo dapat yung purpose kung bakit mo siya ginagawa. Hindi lang, kasi may trabaho si ganito, kaya dapat may trabaho din ako. Hindi. Mm. Kaya dapat alam mo bago ka pumasok sa isang bagay, alam mo yung dahilan kung bakit mo siya pinapasok. Yun po sabi ko nga sabi mo nga sa'kin, ano yung natutunan ko. Yung purpose mo, yung dedication mo, yung loyalty mo, yung pagmamahal mo, yung maturity mo, yung emotion mo, tsaka yung respect. Siguro yun yung mga bagay na siguro marami pa pero yun yung mga bagay na natutunan ko sa experience ko. Mm. So, sobrang ganda nung sinabi mo, Miss Chrissy, and sobrang dami na talagang natutunan sa mga experiences na yon na nadadala mo ngayon sa sa career or sa business mo right now. So, di ba usually din naiisip natin, like yan, pag employee ka, syempre, um, Mm. sometimes parang akala natin wala Mm. tayong napapala, 'di ba, para sa future business natin if you want to establish a business, Exactly. 'di ba? Mm. Pero ayan, sa mga OFW natin diyan, yung mga bawat ah, company na pinapasukan ninyo, like Miss Crazy, 'di ba? Ang dami niyang napasukan and then Mm. tumula siya sa isang company. Tapos sobrang daming lesson na na-share din sa atin kanina, 'di ba? Isipin Mm. lang natin na hindi lang tayo sumisweldo like si Miss Crazy. She is doing her best every day, like yung count ng day oras na nandun siya talagang ginagawa talaga yung work na maayos, 'di ba? At yung best talaga yung ginagawa niya. So, at the same time, sa mga company na ito, nag-iipon din tayo ng mga skills din, systems, and confidence. Just like what you shared kanina, Miss Gracie. Natutuwa Mm. talaga ako kasi from your experiences, like yung naging waitress ka, and then may iba kang mga Mm. natutunan, like yung pagiging Mm. accountable, yung communication, and kung paano ka Mm. makitungo sa ibang lahi, di ba? And then, of course, naging updated ka pa rin sa mga nangyayari sa outsides. So, mas madali mong mai-share sa mga customers nyo, 'di ba? As bilang Mm. waitress. Even kahit Mm. different siya sa uh, career or sa Mm. business na tinatahak mo right now, still, Mm. marami ka pa rin natutunan. And of course, dun sa Mm. insurance agency din, naalala ko, 'di ba? Parang Mm. may doon, Miss Casey, nakuha mo yung purpose mo. Like, alam mo yung ginagawa mo do sa work mo. May purpose siya. And then, um, natulungan mo din yung family and then friends mo from it. So, di ba sabi Mm. nga, Mm. uh, people don't buy what you do, they buy why you do it. So, parang doon Mm. nagsimula lahat sa malinaw na why talaga. So, Mm. speaking of starting, ayan, Mm. how JC Dale naman kick started. So, paano
Mm-mm. nabuo ang Giselle Cakes? And ano yung naging why ninyo bilang, ayan, magkakaibigan at business partners? Actually, kaya siya Jezebel Cakes is si Jay kasi, as a cake decorator, C is yung name ko po ng Casey and Del po is yung Delia. So, si Jay po and Delia po is parehas po silang mag-flatmates po sila ng 16 years. So, kami naman ni Miss Delia, kulig ko naman siya sa insurance for 16 years din. So, ang nangyari is, si Jay po kasi is nag-work po talaga siya as a home baker. So, one day, kasi dito po sa Dubai, meron siyang tinatawag na hindi naman parang, meron dito na mga events na fun run. So, may mga company dito na nagpapa-fun run. So, silang dalawa po is talagang sobrang masasabi ko na, so addict talaga sila sa pagtakbo. So, one day, in-invite nila ako na mag-join and yun talaga yung turning point nung pumunta po ako sa bahay nila. Eh, since 'di ba home baker si Jay, yung buong bahay nila punong-puno talaga ng cakes. So, sabi ko, Oh, "Bakit sa bahay ka lang nagtitinda?" Sabi ko, "Bakit hindi ka lumabas?" Eh, dito po kasi that time 2023 po, yes, kapag nag-open ka ng business dito, kailangan mo ng sponsor na lokal, which is lokal means is yung Emirati na nationality dito. So, parang sa kanya, parang hindi ko kaya, mahirap, kailangan ko ng pera. So, parang malaking malaking gastos para mag-put up ng business sa labas. So, parang sabi ko naman, parang ang nanghihinayang naman ako dun sa talento na meron siya. So, stranger, as in never pa kami nagkita, isang beses lang kami nagkita. So, siguro nakita niya na ano siya, na parang na-motivate siya sa sinabi ko. Parang after nun, parang 2 days, biglang yun na, dire-diretso na. Within 2 months, na-open namin yung cake shop na dahil lang sa isang araw. wow! Yun yung kwento. Parang, ewan ko, parang sabi niya nga eh, parang ngayon lang kita nakita, pero nung nagsalita ka, sabi ko, nag-loan ako sa company namin, binigay ko sa kanya yung pera ko. Siguro parang dun siya nagkaroon ng lakas ng loob na, etong tao na 'to, hindi ko siya kilala, pero pinagkatiwalaan. Parang siguro para sa kanya, kahit isang tao lang may magtiwala sa'kin, okey na. Hindi ko kailangan ng maraming tao para maniwala na magaling ako. So, ang nangyari, lahat dire-diretso, as in hindi man siya smooth. Siyempre dito talaga 'pag food industry sobrang hirap mag-put up ng business kasi hindi siya kagaya sa'tin. Dito ang daming permit na kailangan mong talagang sundin. Hindi siya yung 'di ba So, talagang sa'tin lagay-lagay-lagay. Dito po hindi, talagang super dadaan ka strict. po talaga sa butas ng karayom para lang makapag-put up ka ng business and hindi hindi porket nakuha mo yung mga permit na yan is okey na. Every year tine-test ka, every year chine-check ka. 'Pag bumagsak ka, lahat ng pinaghirapan mo wala, ipapasarado nila. Gano'n kahirap magkaroon ng isang negosyo dito lalo na ang food industry. Kasi napakaano nila, napakaingat nila pagdating sa expiration ng pagkain. So lahat napakaimportante dito, lahat ng meron ka kailangan naka-label 'yan with expiration. So dito ka matututo ng talagang magsusunod ka sa lahat ng batas, otherwise may fine ka. Gano'n yun yung ano niya. So, dahil lang sa isang araw na yun, dun nanganak yung Jezebel. Siguro sa tiwala na parang siguro iniisip ni Jay na sapat yung tao na 'to para pagkatiwalaan ko. Kaya na namin nabuo yung Jezebel Cakes. Actually magtatatlong taon na po siya next month. Wow, congratulations. So, ang Mm, napakaganda ng story niyo. Like, ang dami talaga mm, kasi successful businesses na nag-start lang sa simple idea or conversation na katulad dun sa inyo ni Sir mm, Jay. Di ba, nakakatuwa, like, mm, one day, then, napag-usapan niyo lang, and then after 2 months, andyan na agad siya mm, sa harap.
So, nakakatuwa, 'di ba? And then, hindi kayo nag-hesitate na mag-start agad, 'di ba? So, talagang Mm. start before you're ready talaga. So, Mm. naririnig ko rin na talagang strict daw talaga ang permit sa Dubai. Given Oo. that ang dami na rin nag-guest here na from Dubai na talagang Mm. ang dami and then mahal. Mahal din ang mga permits talaga. Sobrang mahal po. So, Oo. kaya matututunan mo na dun ka matututo na kaya naman ng Pilipino na sumunod, eh. Kumbaga siguro lagi mo lang iisipin na siyempre kunyari kumbaga ilalagay mo sa isip mo na 'pag nagkamali ka, may katumbas na halaga. So, Correct. para hindi ka magbayad ng extra, kailangan mo sumunod. Then, Correct. hindi naman nila Magandang point yan. i hindi naman nila ilalabas yung isang rules kung alam nila na ikasasama mo, eh. Kaya gano'n na lang din sila kahigpit pagdating sa pagkain kasi para ma-avoid na walang mag-food poison. Kasi kapagka may nangyari yun, mas malaki yung magiging damage sa company mo. Hindi siya yung kagaya sa'tin na maglagay lang ako ng table sa labas, magtinda na ako tapos na. Dito hindi. Kailangan mong sumunod sa lahat para ma-avoid natin yung damage. Which is dun pa lang inaano na nila, kumbaga dun pa lang pine-prevent na nila yun. Ayun. So, um, natutuwa din ako dun sa story ng JC Del kasi talagang even mahirap, mahal, and then nasa Mm. foreign country kayo, talagang Mm. sinimulan nyo and matapang kayo na ginawa lahat, sumunod sa lahat ng kailangan gawin, 'di ba? Para makapag-start. Mm. Mm. So, Mm. sabi nga, 'di ba, if you're not embarrassed by the first version ng ginagawa mo, Mm. you launch too late. So, nag-start agad sila and then Mm. kahit I guess hindi ganun ka perfect or smooth Mm. lahat, nag-start pa din, 'di ba? So, that's Mm. very important as an entrepreneur. And minsan, 'di ba, Mm. ang pinaka magandang opportunity. So, sa next question natin, malalaman natin Mm. yung about lutong bahay na kwento. Oo. Nakakatuwa 'to. So, nag-start daw ito sa isang simpleng cake inquiry naman sa Facebook. So, Miss Chrissy, Mm. maaari mo bang ikwento kung paano naman nauwi iyon sa isang business partnership? Actually since ang role ko po kasi sa JCDL Cake is digital marketing and sales marketing po. Mm. Then that time, actually late na po yun, eh, na nag-inquire siya ng kung kaya daw ba namin gawin yung isang cake kasi as in nangungulit kasi talaga yung client niya na gustong-gusto niya yung design ng cake na yun, kung kaya ba namin, gano'n. So siguro sa dami, siguro mga 11 PM yata siya nag-inquire sa'min. So ngayon siguro sa dami ng pinagtanungan niya, sa gano'ng oras, ako yung sumagot dun sa inquiry niya kasi nga dahil nga sobrang nangungulit na yung kliyente niya. Then later on nag-usap kami tapos sabi niya meron nga siyang home business din, parehas din sila ni Jay. Sa bahay lang din siya nagtitinda ng pagkain. So sabi ko, Mm. "Sige punta ka sa shop namin, mag-meet tayo." Then meron siyang proposal na kung puwede ba siyang since nasa home base lang siya, kung puwede ba siyang maglagay sa'min ng food. Ta's dun niya ako na-meet na personally. So parang siguro may naramdaman din siya na ewan ko kung ano yung naramdaman niya, hanggang sa nagkausap kami, naging magkakilala kami. Tapos siguro dahil siya naman 6 years naman siya nagtitinda sa bahay. So parang one day, actually no ano yun, gabi nun, time na yun, kinausap niya ako, sabi niya sa'kin, "Masipag naman akong tao," sabi niya, "maaga ako nagigising, pero bakit hanggang ngayon hindi siya mahirap pero hindi rin siya mayaman." So parang iniisip niya, parang nasa gitna lang ba.
pero yung sipag niya parang hindi kapalit nung na-earn niya. Sabi ko sa kanya, "Alam mo kasi chef, working hard ka, hindi ka working smart. Dapat working smart ka para may pera ka. Kasi kahit anong trabaho ang gawin mo, parang hindi natutumbasan yung hirap mo dun sa na-earn mo." "Paano?" sabi ko. "Kasi hanggang ngayon nagtatrabaho ka sa bahay lang, nakatago ka. So, para sa'kin sa galing mong 'yan, sa galing mo, sa talent mo, dapat 'yan nilalabas mo." Yun na naman Yes. ulit, same, same concept. Tapos yun na, nung gabing yun nalaman niya kung paano mag-apply ng trade license, kaya sabi niya, gano'n na pala siya ka-ano, kadaling mag-apply ng ta's nung nakuha niya yung trade license niya, pinakita niya sa'kin, sabi niya, grabe umiyak ako. Kasi imaginin mo 6 na taon siyang naka-home base, tapos biglang eto legal na kami. Parang sa'kin ang sarap makita nung taong naging part ka ng happiness nila, na actually hindi ka naman talaga nagbigay ng sobrang daming pera, hindi naman millions, pero yung kaligayahan nila na makita mo sa mga mata nila, parang yun na sapat yun, eh, parang ang sarap maging part ng happiness ng isang tao. Siguro yung para sa'kin, okey na ako dun, masaya na ako sa sa part ko bilang kaibigan nila, bilang partner nila, then 'pag may kailangan sila, siguro yun yung role ko sa kanila, eh. Kasi ako nakikita ko, magaling sila, eh. Siguro kailangan lang nila ng isang tao na magsasabi sa kanila na, "Magaling ka." Ta's yun siguro naniwala naman sila kaya siguro hanggang ngayon meron kaming ayan nabuo na yung ano namin, nabuo na yung dalawang negosyo na dahil lang sa Kailangan talaga gano'n, ng sa push. oo, actually nakikita ko sa mga Pilipino, actually sabi ko nga, eh, ang Pilipino dapat maano siya na maging magaling, eh. Hindi lang yung sapat yung talento lang, hindi. Kailangan yung galing mo, i-convert mo siya sa money. Kasi yun yung nakikita ko sa ibang mga lahi na bakit sila naging gano'n ka-famous kasi 'di ba magaling sila, kaya sila gano'n kayaman. Tayo magaling lang tayo pero hindi tayo mayaman. Tama, mali? 'Di ba gano'n Tama. ang Pilipino, magaling magaling tayo pero wala tayong pera. Mm. Kaya ngayon sila yung mga naging business partner ko, ngayon nakikita ko sila na okey at least nagkaroon naman din ng purpose yung pagmi-meet namin kahit isang araw lang. Ngayon ilang years na rin kaming magkakakilala. Nakakatuwa naman po yun 'no. So, Mm. napansin ko lang din na hindi talaga kailangan na perfect yung plan, perfect timing, 'di ba? Like one day lang and then ayan, Mm. until now, 'di ba, ilang years na. Mm. So, Oo. kasi 'di ba, then nag-start lang kayo sa isang inquiry sa Facebook din. So, yung Mm. mga customer talaga na gano'n, kahit 11, talagang kailangan din natin bigyan ng attention din kasi it could actually Mm. become our next business, 'di ba? So, kaya right Mm. now gusto kong mas makilala pa ano po yung mga products and services. So, Miss Gracie, can Mm. you share with us naman yung mga products and services ng JC Del Cakes and Lutong Bahay? So, here. Yan, ang Jezebel Cakes po is, talagang ang pinaka-pino-promote po talaga namin is customized cake. So, Mm, mas dun po talaga kami talagang ini-enhance po talaga namin, yun talaga yung bina-brand po talaga namin, yung customized. grabe, ang ganda. Ang So, ganda ng mga designs. actually, honestly po talaga, dito po sa UAE or Dubai, hindi po talaga kami kilala as a Filipino owner po ng brand po namin. Sobrang konti lang ang nakakakilala na ang may-ari ng JCPenney is Filipino. Mm. Dahil most of our client po talaga is mga ibang lahi. Kasi mas parang hindi naman dahil ayaw namin sa mga Pilipino, pero parang mas mas gusto kong ipakita na lumalaban tayo. Gaya nga ng sabi ko,
hindi lang tayo dapat magaling. Kumbaga dapat makita nila yung brand na kapag Pilipino ang gumawa. Kaya kami, parang sa'min hindi lang kami maganda, pero may pagmamahal, may puso yung bawat cake na ginagawa namin na hindi lang siya yung centerpiece sa lahat ng occasion. Hindi lang siya yung display, pero once na 'pag tinikman mo kami, hindi lang siya magandang tignan, pero masarap din siyang kainin. So Yes, yun yung sobrang bina-brand po namin. ayan. Ang may nakita ko dito, ang gaganda nung cake, grabe. Mm, Sobrang mm. ganda. Ngayon po ano, eh, ang preference na po ng mga client namin AI, eh. So, from AI to real ano na, cake. So, Cake. ngayon Yun yung mas mas mahirap, 'di ba? Like, nacha-challenge. Mahirap challenging na siya, pero masarap siya 'pag nagawa mo na. Pa Actually, bibigyan kita satisfying. ng isang example. May isang teacher na nag-inquire sa'min ng ano, cake, graduation cake. Tas lahat ng mga yung 3D na mga mukha ng mga tao, yun yung binigay niya, as in galing siya sa AI, AI talaga siya. Tapos so nagawa namin. Kasi kami po ang ano po namin is 'pag once na nagawa na po namin yung cake, kailangan po kasi advance kami ng isang araw bago yung event. Meaning kailangan namin magawa na namin siya bago yung araw kung kailan mo siya dapat makuha. Kasi kailangan namin ipa-confirm sa client kung tama ba yung ginawa namin, may kailangan bang ayusin, mali ba yung spelling, mali yung kulay. So, gano'n po yung advance, gano'n po yung ano namin sa paggawa ng cake. Nung time na yun, binigay ko na. Sabi ko, "Ma'am, paki-confirm po kung okey na po yung cake." Tas ang tagal niya mag-reply. Ang akala niya yung binigay kong ano, na photo, akala niya AI pa rin yun. Sabi niya "Saan mo sinend?" Sabi ko, "Ito po." "Ay, ba yun?" Sabi niya, "Opo." "Ay, akala ko yung AI pa rin na isinend ko sa'yo." Sabi ko, "Hindi po. Ano po yan, yan na po yung cake na matatanggap niyo." "Ah, okey, sobrang ganda." Ta's Oo. minsan gano'n din. Mm. Pero alam mo By the masarap siya way, sa pakiramdam kasi dahil nakaka-compliment naman yun. oo, masarap siya sa pakiramdam kasi alam mo kung sabi ko nga, eh, sa lahat ng business, ito yung pinakamasarap na business, bakit? Imagine mo sa lahat ng uri ng occasion ng buhay ng isang tao kasama kami. Gender reveal, baptismal, birthday, anniversary, ano pa ba, wedding, bridal shower, sa lahat ng happiness ng mangyayari sa isang tao, lagi kaming kasama. So, parang masarap siya sa feeling kasi part ka ng happiness, hindi ka part ng sadness, hindi ka part ng disappointment, hindi ka part ng negative, part ka ng positive, yun po. Kaya masarap siyang parang sobrang, nakaka-proud na may ganito kang uri ng negosyo, lalo na gawang Pilipino pa. Ayan, so, nakakatuwa, 'di ba? Parang, um, Mm, isa sa pinakamalaking lesson talaga din sa business ngayon ay hindi lang yung, ah, product ang binebenta. Like, marami ka nga talagang male-learn from it and mm, nagsisell din tayo ng ano, 'di ba? Like pag nasa business ka, hindi lang yung product, like may convenience pa, yung experience nila and mm, trust kasi diyan Ay, oo. bumabalik-balik talaga din yung mga clients. And Mm, based sa kwento ni Miss Crazy, talagang ano, kita talaga doon gaano sila ka-dedicated, 'di ba? Like yung AI na mm, yung real cake na mm, pagkamalang AI, meaning sobrang ganda and mm, sobrang mm, dedicated. Just imagine yung oras na ginugol to do it ng perfect ng gano'n, 'di ba? mm, So, sobrang nakaka-proud as a mm, Filipino. Nandun yung pride talaga na, wow, super mm, galing talaga ng mga Pinoy, 'di ba? So, mm, ah, ayan.
So, talaga makikita natin na bumabalik-balik talaga din yung mga customer pag ganun yung mga service na binibigay natin or yung product natin, 'di ba? So, Mm. ayan. Next question naman natin, Miss Chrissy, sa tingin mo, gaano naman kahalaga ang customer relationship sa pagpapalago ng isang negosyo? So, meron ba kayong memorable customer experience or if yung mga nakwento ko kanina, it's okay. So, Mm. ayan. Meron ako isang experience, since 'di ba magti-3 years na yung company po namin ng cake shop. Ah, may na-meet ako isang client. Actually that time, mag-boyfriend pa lang sila nung guy. Tapos, hanggang sa hanggang nagpakasal sila, hanggang sa nagkaroon sila ng baby shower, hanggang sa ngayon may anak na sila, nag 1 year old na yung anak nila. So parang yung lahat ng celebration ng buhay nila, sabi nga niya sa'kin, parang mula nung dalaga ako, ngayon may anak na ako, ikaw pa rin yung kino-contact ko. So parang sa'kin, hindi na na-build yung as a customer, eh. Parang nagkaroon na kami ng relation. Parang feeling niya, parang, 'pag si Chrissy or 'pag ang Jezebel, okey na, parang ano na ako, magagawa nila, parang yung comfortable na sila sa'min. So, comfortable na alam ko na yung gusto niya. Siguro isa yan sa minsan naman meron naman may na-experience naman ako na client na siguro the way kung paano ko sila kausapin na lalo na yung mga kabayan, mga kalahi natin na ikaw na ba yung nafi-feel sila hanggang sa binibigyan na nila ako ng invitation. Na gusto na nila pumunta na ako dun sa mismong event ng birthday ng anak nila, parang, "Ma'am hindi ba nakakahiya na ngayon lang naman tayo nag-usap tsaka po ako po yung magtitinda ng cake, parang nakakahiya naman makikain pa ako." So minsan minsan pinagkakatawanan na lang ng mga staff namin na, "Madam ikaw na lang mag-deliver," kasi most of the time 'pag ako nagde-deliver ng cake, meron na silang pa-takeaway, may ano na, may binibigay na silang food. Kaya siguro yun yung mga experience na masasabi ko na nakakapag-earn ka ng good relation sa mga client o sa mga customer. Alright. So, um, Mm. nakakatuwa talaga kasi 'di ba, ang ganda ng sinabi niyo Miss Casey kasi, maraming entrepreneurs din kasi talaga ang focus lang sa sales. Pero, Oo. like yung sustainable business talaga 'di ba, parang, Mm. ah, nanggagaling siya sa mga repeat customers niyo, 'di ba? Oo. Opo. Sabi nga, yung best advertising talaga is done by yung mga satisfied customers. Kasi every Mm. happy customers ay Mm. nanggagaling, ay, or nagiging free marketer nyo. Mm. Kasi diba, word of mouth, Oo. i-share Mm. nyo, diba? At Oo. syempre, ayan, sa Tama. sobrang competitive ng food industry sa Dubai. So, ano Mm. naman yung masasabi mong unique sa JC Del Cakes at Lutong Bahay na dahilan kung bakit bumabalik ang mga customers naman? Hmm. Siguro sa Jezebel, as in yung product talaga namin yung masasabi mo na ipagmamayabang po namin na ngayon po kasi ano, meron kasi kaming naka-designated na pinaka-RD namin which is, siya yung responsible dun sa lahat ng cake na, ilalabas po namin. So, sobrang laki ng naitulong niya which is ano siya, another partner po namin. Kung kanina 'di ba na-discuss po natin na tatlo lang po kami. Ngayon po is hindi na po kami tatlo, bale apat na po kami yung may-ari ng Jezebel Cakes. So, yung na-add po sa'min na isa rin po nating kababayan na sobrang ganda ng experience niya sa industry po ng cake shop. So, isa rin din po siyang cake decorator. So, masasabi ko na lalaban po kami hindi lang po sa design, lalo na po sa lasa po ng mga product namin. So,
alam po namin na yung competition lalo na sa cake industry po, ang labanan po talaga diyan is pinakamalinis, pinakamasarap, tsaka pinakamaganda. So, yung quality na yun, kailangan ma-maintain namin yun. Yung yung mga quality na top talaga na yan, kailangan hindi hindi mabago. So, siguro yan yung isa yan sa pinagmamalaki po ng JCDAL. Kaya din po, ang bina-brand po namin hindi hindi dahil, okey, opo, proud po kami na Filipino owner po siya, pero masasabi po namin na yung kini-cater po namin is hindi lang po kabayan namin, kini-cater po namin is lahat ng nationality. Ang pinaglalaban namin dito is yung tatak ng Pilipino na kaya naming sumabay kahit anong lahi pa yan. Ganun yun yung ini-aim ng ano namin, ng kumpanya namin. Then sa lutong bahay, which is pangalan pa lang, masasabi mo ng Pilipino siya. So yung touch po ng food namin, yung experience po ng pinaka-head chef namin, which is yun nga, si Chef Jeff, masasabi mo na inano po siya ng panahon, parang dinalisay po siya ng panahon para mabuo yung bawat pagkain na alam mo 'pag kinain mo na, yung lasa nito, ito yung sasabi na parang luto ng bahay, luto ng nanay mo. Kasi parang lahat naman tayo pinalaki tayo sa luto ng nanay natin, 'di ba? So, alam ng bawat Pilipino 'pag sinabi mong luto ng nanay mo dapat gano'n yung lasa. So, napaka-ano niya, parang sabi ko nga, yung business na 'to sobrang mata-touch kahit sino, lahat ng Pilipino mata-touch, hindi siya kasi hindi ko naman sinasabi dahil siyempre yung iba, yung brand nila is pinapakilala nila yung kung saan sila nanggaling. Like for example, 'di ba, kung anong province, pinapakilala nila yung probinsya nila. Kami yung pinapakilala namin kung ano kung ano yung pinagmulan mo as bata, na lahat tayo pinalaki tayo sa loob ng bahay na niluto ng nanay natin. So, parang lahat tayo lumaki sa bahay. So, yun yung Yes. masasabi ko na, so, simple, parang parang dalawang ano lang siya, pero masasabi mo lahat tayo alam natin 'yan. Walang Mm. Pilipino ang hindi alam yung luto ng bahay. 'Pag sinabi mong lutong bahay, alam mo pagkain ng Pilipino 'yan. 'Yun po. Yes. Most Siguro definitely. yun yung masasabi ko. Oo, 'di ba lahat tayo pinalaki tayo sa bahay. 'Yun po. Yes, yes. At saka alam natin na ayun, napaka-competitive kasi talaga ng food business, 'di ba? Mm. And ang Mm. tinatanong lagi natin ng mga entrepreneurs, 'di ba, paano tayo magiging unique, paano magiging kakaiba, 'di ba? Mm. So, Mm. ayan, parang 'di ba, people may copy yung mga products, yung mga paano mo Mm. siya Tama. ibenta, 'di ba? But they cannot copy your Mm. story then. Like your 'Yun, yung story. storya talaga. Yung story ng company. Taste product, yung quality, and sabi
Hello? Hello? Okay po. Ayan. Mm. Okay. I'm Mm. sorry. Okay Recording lang pa yun. din. Wait lang. Pause ko lang po. Alright. So, nakakatuwa yung story ng JCDel at Lutong Bahay, 'di ba? Sabi nga nila, Mm. yung entrepreneur talaga hinahanap ay yung uniqueness dapat ng business, Mm. dapat kakaiba, 'di ba? Mm. So, sabi nga nila, 'di ba? Pag competitive yung prices. And Mm. ayun nga, yung story ng JC Del and Lutong Mm. Bahay, andun yung story na talagang pipilahan, like yung taste and quality, talagang nire-remain Mm. nila na Mm. same at hindi mabago. So, Mm. ayan, malaking advantage talaga na authentic ang brand nyo. So, next question Mm. natin, ano ang pinaka malaking pagbabago naman sa sarili mo simula nang maging entrepreneur ka kumpara noong employee ka lang? Siguro ngayon yung masasabi ko na dalawa yung perspective ko, hindi hindi lang ako empleyado, I remain sa sarili ko na customer din ako. So, lahat tayo kasi customer pero hindi tayo lahat may-ari. So, ngayon po bilang isang, may-ari ng isang kumpanya, inilalagay ko pa din yung sarili ko as a customer. Paano? Like for example ako, yung ibibigay ko masa-satisfy ba ako? Kunyari ako yung ibebenta kong pagkain, 'pag ako ba kumain nito masa-satisfy ako. So kung dati ang iniisip mo lang yung ikaw yung kasi bumili ka, eh, dapat parang value for money parang gano'n sa'kin. Kung magbabayad ako ng 300 dapat ang maibigay mo sa'kin 300 din. So gano'n yung mindset ko dati kasi customer ako or empleyado ka. Parang ako magtatrabaho ako ng ganito lang tapos okey na ako, uuwi na ako something like that. Pero ngayon kasi nakikita ko na yung both side ng isang empleyado at isa kang may-ari. Ngayon, yung lahat ng hindi mo naranasan as a empleyado, alam mo na yung pakiramdam nun na like for example sa'kin, hindi ka na-incrementan, hindi ka nabigyan ng bonus. So, alam mo na yung pakiramdam ng hindi bina-value, hindi ka na-appreciate ng amo mo. So, yun yung mga bagay nung mga panahon na empleyado ka na kailangan mo laging i-prove sa amo mo na magaling ka para makakuha ka ng bonus. So, ganon yung before nung empleyado ka. Pero ngayon, makikita mo na, okey kaya pala hindi nag-i-increment kasi may struggle yung company. May mga kailangang bayaran, may mga kailangang unahin. Ang mode ng company, patagalin yung company. Oo, sige, ibinigay namin yung bonus niyo, ibinigay namin yung salary niyo, pero bukas wala na tayong kumpanya. Kasi gano'n na ngayon yung ano ko, eh, gano'n na yung nakikita ko, eh, dalawang dalawang face o dalawang side na yung na na nakikita ng mga mata ko. So, sabi mo nga, ano yung nabago sa'kin, siguro alam mo kung paano mo tatratuhin yung mga empleyado mo kasi yung pinagdaanan mo din dapat naiintindihan mo sila. Siguro dapat nakikita mo din kasi dati ka din gano'n. Yun yung nakikita ko sa kanila na dapat alam mo din kung paano mo iba-balance yung buhay ng isang empleyado at buhay din ng may-ari. Plus siguro nung time na, wala na ako sa corporate namin, sabi ko isang bagay yung gusto kong mawala sa'kin, alam mo kung ano? Yung alarm. Kasi talaga siyempre nakakatawa siya pero napakasimple 'di ba? Pero siyempre sa 18 years ng buhay mo, alam mo yung alarm clock mo tutunog siya ng gano'n. So, automatic gigising ka ng gano'n, eh. Pero nung naging may-ari ako, isang bagay 'yan yung gusto ko siyang mawala. Yun lang yung pangarap ko, yung mawalan ako ng alarm clock.
Pero masarap siya sa Mm. pakiramdam kasi sabi ko, okey, na-serve ko na yung ano, na-serve ko na yung siyempre sa haba naman ng panahon ng oo, ng binigay kong panahon sa pagtatrabaho. Tapos nung nawalan kumbaga ibig sabihin nung nag-focus na talaga ako sa ano, nagkaroon ka ng parang kapayapaan, okey gigising na ako kung anong oras ko gustong gumising. Pero siyempre 'pag may mga importante ka talagang dapat asikasuhin, kailangan mo talaga yun i-ano, siyempre may-ari ka, ang nire-represent mo na siyempre dito yung hindi lang ikaw, yung buong buong kumpanya mo. So marami Correct. akong natutunan na kung paano makipaghalubilo sa mga tao, which is sabi ko nga sa'yo, kaya siguro din yung experience ko, yun yung balak ko ngayon, eh. Yun yung nakita mo na yung kung paano ka gagalaw, kung paano ka makikipag-usap sa tao, tsaka lagi mo Yes. siyang pipiliin yung mabuti. Kasi 'pag may ginawa kang mabuti, ang babalik din sa'yo mabuti. Ang liit ng Yes. mundo, parang sabi ko nga, yung kilala ko ngayon, kilala rin pala siya ng kilala ko. Sabi ko, grabe ang kumbaga kung gagawan mo 'to ng masama, puwedeng umikot. Malalaman din nila na, alam mo bang masamang tao 'to. So, parang sabi ko ngayon parang yung mindset mo ngayon mas lalo akong naging maingat. Kung maingat ka na before, mas lalo kang magiging maingat kasi hindi dahil para maging perfect ka, hindi. Para lang mawalan ka ng stress. Kasi kapag Correct. masyado kang, bahala na, okey na 'yan, bahala sila, gano'n. Hindi pala, kailangan lahat ano ka, kumbaga lahat titignan mo, iba-balance mo, titignan mo, pipiliin mo. Kaya pala nung dati nung waitress ako, itinuro sa'kin nung amo ko na dapat alam mo yung priority. Ngayon, lahat ng pinagdaanan ko before, nagagamit ko siya lahat ngayon. Nakikita Yes. ko din na okey ito yung result 'pag ito pala yung pinili ko. Pero hindi ka yung parang alam mo yung parang lagi kang may wall na hindi ko yan gagawin kasi takot kang magkamali, hindi. Sa'kin mas gusto ko ang taong nagkakamali kasi bakit? Kasi dun ka matututo, dun ka tatapang. Pipiliin mo kasi kung ano yung yung laban mo, Lagi mong piliin maging success, lagi mong piliin yung magtagumpay ka. Sa'kin yun yung ano ko, yun yung masasabi ko na nabago ko or ano yung nabago sa'kin nung naging, may-ari ako ng isang kumpanya. I love that. Grabe. Kasi entrepreneurship talaga really changes people, 'di ba? Kapag employee Mm, kasi tayo, 'di ba, ang iniisip lang natin minsan, ay trabaho lang 'to, 'di minsan. ba? Pero kapag Mm. entrepreneur ka na, minsan, 'di ba, Lahat, ikaw din HR, yung marketing, 'di lahat. ba? Halos lahat mga Mm, experience mo yan, even accounting, and of course, yung customer service. Like, mm. meron namang Oo, experience ikaw doon, so that's a good thing mm, kasi nagamit mo siya into the business. 'Di ba? Lahat ikaw talaga pag entrepreneur mm, ka, 'di ba? mm, So, sinasabi na ang entrepreneur din kasi ay hindi lang gumagawa ng product, 'di ba? Gumagawa rin kayo mm, ng um, yung mga system para maging tuloy-tuloy ang mm, negosyo. So, mm, ayun, sobrang na-appreciate ko yung stories and nakaka-inspire siya sa ating mga ka-OFE na watching right now. So, lastly, mm, as our aspiring entrepreneurs and fellow OFW mm. here, Miss Chrissy, ano yung top 3 practical advice nyo, especially when it comes to growing yung business and managing ang time at saka ang energy? Sa'kin talaga ano, gaya ng sabi ko kanina, yung purpose talaga. Kasi dun talaga nag-i-start yan, Kasi kung kumbaga hindi ka magsasayang ng panahon, ng oras, ng pera, kung bakit mo sisimulan ang isang bagay. Kumbaga, parang sa pag-ibig, pagmamahal, hindi ka papasok sa isang relasyon kung hindi mo naman talaga mahal yung isang tao, 'di ba? So, parang hindi gano'n gano'n sa'kin, kasi hindi dahil yun yung sabi ko kanina, hindi dahil nagmahal yung kaibigan mo magmamahal ka din. Hindi dahil nagnegosyo sila kasi magnenegosyo ka din.
Hindi, alam mo yung dahilan kung bakit mo siya gagawin at alam mo kung saan ka pupunta. Kasi laging gano'n yun, eh, walang dulo kung hindi ka magsisimula. Siguro yun yung parang pinaka nilalaban ko dito sa'kin. Alam ko yung hangganan, alam ko din kung saan ako pupunta. Yun talaga yung purpose talaga. Then, yung pagmamahal, actually ngayon sa totoo lang, mas lalo kong minahal yung mga empleyado. Kasi kumbaga sa'kin, mas sabi ko nga, eh, kung bibigyan ako ng chance talaga, gusto ko lahat ng empleyado ko maging part ng kumpanya ko. Actually, yan yung inilalaban. Yun na isa yan sa platform at gusto kong ilaban na dumating ang panahon na lahat ng mga empleyado ko, magkaroon man ako ng panibagong branches ng company, gusto ko lahat ng eto, bumili sila ng share. Kasi ganito yan, i-explain ko kung bakit. Hindi naman sakit, pero ito yung laging kino-quote ng, "Ang yayaman lang naman dito yung may-ari, eh." Tama? Sila lang naman yung mayaman, tayo trabaho tayo ng trabaho. Gusto ko mabago yun. Bakit? Sa pamamagitan paano? Susolusyunan, gusto ko siyang solusyonan na gusto ko lahat sila bumili siya ng share. Para habang ginagawa nila, habang nagtatrabaho sila, ay gagawin ko 'to kasi akin 'to, eh. So, isa yun, yung pagmamahal mo sa mga empleyado mo, pagmamahal mo sa mga customer, siguro yun yung kailangan mo pang i-develop. Kailangan mo yung malaki kang puso. Then, siguro yung ano, yung isa pa is yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, paano ka pagkakatiwalaan ng ibang tao? Siguro importante yun. Parang kahit naman sa anong laban, eh, kahit man hindi sa negosyo, eh, kahit sa trabaho natin, eh. Kung ikaw mismo sa sarili mo may doubt ka, sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, ang una mong palalakasin ikaw. Ang una mong bibigyan ng alam mo dapat kung ano yung kahinaan mo. Para kahit sabihin man nila sa'yo, yung kahinaan mo, alam mo na. Hindi mo kailangan ng validation ng kahit na sino. Siguro yun, yung sarili mo. Isa yan sa kailangan mong i-develop. Pagalingin mo, 'di ba ngayon may AI na. Nakakatakot kasi ngayon nawawalan na ng trabaho yung mga tao dahil sa AI, eh. Ngayon kailangan mong mag-adapt na dapat ikaw human mas magaling ka pa sa AI. Yun yung kailangan natin mag-enhance, kailangan nating mag-aral ng mag-aral. Hindi puwedeng ngayon eto lang yung alam mo, bukas eto pa din, hindi. Dapat lagi kang nag-aaral. Actually, yan ang isang bagay na nakita ko dito. Hindi sila stagnant, hindi sila eto lang. Dito po alam niyo po ba paperless na po dito. Hindi na kami nagpi-print ng kahit anong papel. Lahat dito digital. At dadating ang panahon dito oo, totoo po yan. Dadating ang panahon even magkakaroon na rin kami ng ano, hindi na kami gagamit ng, papel ng pera. Lahat digital na. Imaginin mo yung innovation na ginagawa ng government namin dito. Kailangan natin yun i-adopt. Kung parang ganito siya madam, kung magaling siya, kailangan dun tayo ma-inspire bakit siya gumaling. Hindi para mainggit, hindi para kopyahin siya, hindi. Meron kang sariling galing. Yun yung ide-develop mo sa sarili mo. Siguro yun yung isa yun sa mapapayo ko sa mga tao, sa mga based on sa nakikita ko, yun yung nakikita ko sa kapaligiran na meron ako ngayon. Ayun. Kasi 'di ba ang daming nating, OFWs ngayon na nanonood, Mm, and marami sa mm, kanila din ang gustong mag-start na pero natatakot. Pero given yung mga advice, mm, sobrang nakakatuwa mm, ang advice na binigay niyo. And, with that, may konting, gusto kong i-add din, like, mga mm, natutunan ko rin from this interview, like, yung mga small step mm, talaga, nabibit niya yung no mm, step. Like, start ka, even, mm. uh, small step lang, 'di ba?
So, hindi mo Mm. kailangan magaling ka kaagad, importante magsimula ka. Mm. So, for me, Mm. mag-invest ka rin sa learning, just like Miss Chrissy. Learning sa Mm. experience or learning Mm. via self-study, di ba? So, invest Mm. tayo hindi lang sa business, di ba? Like, invest din tayo sa pag-learn how to communicate properly. Mm. Even, Mm. like, Mm. ayun, yung mga leadership marketing, yung mga financial Mm. management, di ba? And lastly, Mm. huwag Mm. nating ubusin lahat ng kinikita din natin. Like, Mm. pay yourself first din, di ba? Ika nga. Kahit Mm. maliit, Mm. yung mga Mm. ah, pangangailangan natin, ugaliin din natin mag-ipon at mag-invest. So, Miss Okay. Chrissy, can you share with us naman po, ano yung meron dito sa recognitions? Yan, sa picture mo. Um, Actually, from my previous company, nag-celebrate po kasi kami ng 50 years yung company na pinagtatrabahuan ko. And then, isa ako sa napili na mailagay dun sa libro nung company Wow. namin. Nga Ngayon yung Wow. libro na po yun, 50 na individual having a success story. So sa libro na yan, actually yung company na pinagtatrabuhan ko, ang pagmamay-ari po siya ng, siya po yung pangatlo sa pinakamayaman po dito sa Dubai. Dun po ako Wow. nagwo-work. So ngayon, since nag-celebrate po siya, so gumawa siya ng pinakalibro. So pumili sila ng 50 na individual na mailalagay diyan sa libro na 'yan. So isa sa story isa yung story ko na napili kasi ayun same ng concept, actually same ng concept na 'yan. Tama yung nakalagay na tagline na yung kung from corporate, parang nagko-corporate ka ta's may work ka. So dun sila na parang, paano mo nagagawa na nagtatrabaho ka sa'min. Actually, hindi mo maitatanong nung nagtatrabaho ako sa insurance company is ako yung designated ako hawak ko po ang isa sa pinakamalaking accounts ng insurance, which is, ah, kalahati ng profit ng team na yun lang kliyente ko na yun. So designated lang ako para sa kanya. So, ang nangyari is parang ang ano nila, paano mo nahahawakan yung isa sa pinakamalaking account ng company natin while you have your own company din. So dun sila nagkaroon na, kailangan namin yung storya mo para ma-motivate din natin na yung ibang kagaya mo mga empleyado na hindi lang sila nagtatrabaho but meron din silang ibang company. Napakasuwerte ko po kasi yung company namin inallow po nila ako na magkaroon din ako ng sariling negosyo. Then, actually dun sa company na yun, 766 po kaming empleyado. Then, Wow. dalawa lang po ang Pilipino na nailagay yung story. Wow, nakaka-proud Mm. naman. Grabe, Oo. nakakatuwa. Kaya sabi ko nga hanggang wala na ako sa kanila parang sobrang andiyan na yung legacy ko. Kumbaga gusto kong mapatunayan na actually ganito yan, eh. Masasabi ko sa inyo na yung isa sa sinasabi ko kanina na napakaimportante ng communication kasi bakit? Maraming Pilipino dito, hindi nila kayang makipag-communicate kung ano ba talagang stand nila. Hindi nila kayang sabihin na, "Ano ba yung kalagayan namin, kailangan mo mag-demand, magaling naman din ako." Which is, yan yung bagay na inilaban ko nung panahon na nagtatrabaho. Kaya po, nagkaroon po ako ng magandang posisyon. Actually yung position ko po before sa insurance is executive po ako. Then, kung bakit naman din po ako nagkaroon ng magandang posisyon, bakit? Dahil nag-aral po ako. Kasi po dito, isa po sa requirements ng government, dapat meron kang degree, meron kang bachelor degree para makuha mo yung mga matataas na posisyon. Which is sabi ko, connected pa din siya dun sa inilaban ng magulang ko sa'kin na magtapos ka. Kaya sabi ko nga na kumbaga hindi siya masasabi mong sobrang kailangan mong gumastos ng malaki para lang makarating, parang step by step, lahat domino effect siya. So, kung hindi ako nag-aral, wala ako sa ganun. Kaya
masasabi ko maganda yung kumbaga maganda yung naging na kabuuan nung kuwento na meron ako. Correct, correct. So, question ko lang. Until now, ay working pa rin kayo, even may business? Hindi na last May po, nag-end na po ako sa ano, kasi since kasi po 'di ba nag-start na rin po ako ng isa pang business. So, Oo. Galing. sabi ko nga pinangako ko sa sarili ko na dapat at the age of 40 hindi na ako nagtatrabaho sa corporate, eh. Kasi meron na akong next sabi ko nga napakaimportante ng time frame, eh. Hanggang kailan ka ba magtatrabaho? Correct. So lahat Nakakatawa. ng iyan Parang yun mission, po. success ka na siya. So, Mm, nakaka-proud, mm, nakakatuwa talaga yung story. Like, etong nailagay ka rin sa libro, di ba? And dalawa lang kayong mm. Pilipino dito. Sobrang Pilipino. nakakatuwa. Mm, So, ayan. And marami mm, pa yung features and mm, collaborations ang mm. nangyari. So, Opo. before we end, Mm, sobrang um, gusto namin i-support ang businesses ng ating kapwa Pilipino mm, and OFP. So, ayan, Miss Crazy, please share with us yung social media accounts and mm, business page or where mm, we can find your mm. products. Ang aming, ano po, Facebook account, Instagram account, TikTok account, just, search na lang po ng, JC Del Cakes and, Lutong Bahay po. So, any inquiry, nandiyan naman po. Actually, ako na both the page po ng Facebook, ako po yung may hawak. So, kung may mga kailangan po kayo, inquiry regarding po sa mga product or kahit ano po, basta kung kaya kong makatulong, wala naman basta kaya ko po, wag po kayong magdalawang isip po na i-message po ako. Ako po mismo yung sasagot sa inyo. I-message niyo lang po kami diyan sa mga naka-flash po na 'yan sa aming page po, sa Facebook po. Alright. So, bago tayo magtapos, gusto ko lang i-share ang isa sa realization ko right now. So, Mm. maraming Oo. mga OFWs talaga ang iniisip na ang tagumpay talaga ay nasa pagtaas lang ng sweldo, 'di ba? Pero minsan, ang tunay na success naman ay kapag kaya mo nang gumawa ng opportunity, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa Mm. ibang tao. So, yun ang Mm. nakita kong pinaka-important din sa naging kwento ni Miss Chrissy from employee to entrepreneur, diba? To someone yung nag-create ng job and serving customers Mm. with passion. So, meron akong three highlights. So, usually, ito yung ginagawa talaga ng mga OFE hosts kung ano yung mga natutunan namin Mm. from our guests. So, una, Mm. um, yung mga job na naranasan natin ay pine-prepare tayo for something bigger, di ba? Sa una, Mm. natututunan natin ay yung mga experiences, di ba? Hindi yan nasasayang mula Mm. sa pagiging waitress ni Miss Chrissy hanggang sa iba't ibang trabaho na sa Dubai, yung mga role na yun, Mm. nagturo ng iba't ibang skills na kailangan niya, like in communication, accountability, confidence, at customer service, di ba? Napaka-importante yan sa food industry na meron. Na business ngayon ni Miss Chrissy, di ba? Hindi natin napapansin yon along the way na kakailanganin pala natin. Pero yung pagiging employee pala natin, yun yung pinakamagandang training ground para sa pagiging entrepreneur natin. So, second, we need to start na before tayo maging ready pa. So, ito yung pangalawa na pinakang gusto ko sa natutunan ko tonight. Hindi mo kailangan talaga maging perfect agad yung plano or what para magsimula ka. So, yung Jade Sidel, Cakes and Lutong Bahay talaga ay hindi nag-start ng perfect plan or malaking business agad. Nag-start sila sa simpleng opportunity yung nag-usap lang sila, 'di ba? And yung lakas ng loob Mm. talaga kasi ang daming kailangan gawin din before makapag-start ng business sa ibang bansa. And ang pinakamalaking hakbang na ginawa nila ay yung unang hakbang na ginawa nila.
So, ayan. Yan ang pinaka gusto ko din na natutunan. And lastly, yung success natin ay nanggagaling from serving yung mga people o yung mga customer natin. 'Di ba yung mga businesses, hindi lang tungkol siya sa product. Na-share din kanina 'di ba yung um, natin yung ay galing sa tiwala ng customer natin. Pag masarap yung product, maganda yung service, at genuine yung pag-alaga mo sa bawat customer. So, sila Mhm. talaga yung magiging marketing team mo. Mhm. So, with that, ayan, thank you so much, Miss Gracie. And sa ating mga ka-OFE, ayan, dito na po nagtatapos ang aming live session. So, abangan nyo kami ulit next Thursday. Pero, syempre, bago kayo umalis, huwag nyo kalimutan mag-like and follow and subscribe sa aming social media accounts. And don't forget to join our OFE Investing and Community page. Hanggang sa susunod na episode, mga ka-OFE. Bye!